ay ni Aling Ria, ay makikita mo yung bukid na sinasakahan nila tatay. Aling Ria, magandang gabi po. Walang sumagot. Lumapit ang kapitan sa may mismong lote ni Aling Ria at mayapa-yapa bumukas ng pintuan ng bahay. Nakangiting lumabas si Aling Ria. Nagtanong ito kung anong maipaglilingkod niya. Hindi umano alam ni tatay kung ano ang sasabihin. Sa kadahilan ng parabang nahihiya sila kung sakali mang komprontahin nila ang Ale. Pero sumaglit ang kapitan at nagsalita ng, "Pwede mo makamano, Aling Ria. Papasok na rin kasi may tatanong lang." Hindi natanggal ang ngiti sa mukha pero hindi rin umaalis ang titig ng matanda kay Fred. Tumango lamang ang matanda at nagsabing pumasok na. Pagkapasok sa lote, ramdam na ramdam ni tatay yung sobrang pagkapit ng mga kamay ni Fred sa damit niya, na parabang takot na takot pumasok ito. "Aling Ria, magtatanong lang sana kami. Baka may nagawing mga bata dito sa inyo. May nahanap kami mga bata eh." Dito ay medyo sumeryoso yung mukha ng Aling Ria. Mas kinutuban si tatay ng tumalimang titig nito kay Fred. Alam mo yung ramdam mo talaga yung alinsangan ng titig niya. Pati si tatay, hindi mapakali nun. Nung nagtanong ulit ng kapitan ng, "Kung wala naman, Aling Ria, okay lang pero kung pwede, iikot lang kami sa lote niya tapos didiretso na kami sa may likod. Maghahanap pa kami." Dito na sumagot ng pautal si Aling Ria ng, "Pasok kayo. Tamang-tama. Nakapagluto ako ng hapunan. Kung pwede sana, kumain muna kayo at mukhang mahaba-haba ang gabi nyo. Marami-rami akong niluto. Siguro naisip ko na rin na may bisita ako ngayong gabi. Halina kayo." Pumasok naman sila. Nahuli sila Fred. Binulungan pa ito ni tatay na ito na umano ang pagkakataon ni Fred para makasigurado kung si Aling Ria nga ba ang sinasabi niyang posibleng kumuha sa kanila. Pagkapasok, napaturo kaagad si Fred sa may silong. Sa parting silong na yon, doon umano siya sumuksok para makalabas nun. Dagli-dagli namang binawi ni tatay ang mga kamay ni Fred para hindi mapansin ni Aling Ria. Sinabi ni tatay na huwag munang tumingin sa kung saan-saan nun. Pinaupo sila sa may lamesa. Pagkatapos ay dumiretso si Aling Ria sa may kusina. Turo ng turo si Fred na sa kusina mismo umano na yon. Doon siya nakatakas. Pero imbis na itago, nagtaka si tatay nang tinawag siya mismo ni Aling Ria ng, "Ronnie, punta ka muna dito at tulungan mo akong magbuhat ng malaking mangkok." Tumayo naman si tatay at pagkatapos ay inikot ang tingin sa buong paligid. Meron siyang nakitang sako sa kusina. Pero iisa lamang yon. Walang laman. Pero meron itong bakas ng dugo. Natural lamang sa kanila na meron noong paminsan-minsan dahil may mga pagkakataon na sinasako muna nila yung kung anumang hayop ang kakatayin. Tapos ay hinahataw sa ulo para mas madaling mapatay.